Secretary Benny Laguesma ng Labor Department dito ho sa balita nga na pinasisimulan daw ho niya yung review ng mga sweldo sa iba't ibang mga wage board at uunahin daw po ang NCR kasi ngayon pa lang po medyo ang pakiramdam daw ng mga negosyante nako nai-spook daw sila. Oo. Good morning po, Sec Benny. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga din po kay DJ Chacha at siyempre magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Opo, gusto lang ho namin kumpirmahin itong binabanggit nyo kahapon sa isang forum na nagsisimula po yung review ng wage board para po sa sweldo, minimum wage sa iba't ibang region dahil sa sinasabi ng Presidente, pag-aralan, ito ba'y, sir, sa anong aspeto ho dapat itong tignan? Sorry po, hindi naman sa, kung ano pa man po, pero ang sabi agad ng mga negosyante, nako, eto na kami. Ito daw po yung problemahin na kaagad nila. Go ahead, sir. Ay, tama ka dyan, Ted. Kaugnay po doon sa direktiba ng ating Pangulo nung nakaraang mensahe niya on the occasion po ng ating Labor Day. Binigyan po ng direktiba yung mga regional tripartite wages and productivity boards na mag-conduct po ng tinatawag na timely review 60 days po prior dun sa anniversary date ng latest wage order na umiiral po sa bawat region. At yun nga po, tama yung nabanggit nyo. Magsisimula po ito sa NCR dahil ang huling wage increase po nila ay naganap ng July 16, 2023. Kaya po, ang 60-day po niyan ay sa darating na linggo. At ang review po, magkakaroon po ng tinatawag na hindi lamang po pagtingin doon po sa mga factors na isinasaalang-alang kung nagko-consider po ng wage adjustment, whether with petition or without petition, kundi kasama din po yung proseso ng public consultation, public hearing, at within the period po ng 60 days, magkakaroon na po ng deliberations yung membro ng boards na tripartite po ang composition. At expectedly po maglalabas po ng karampatang wage order bago po matapos yung 60 days na sinasabing prior to the anniversary date po ng kanilang latest wage issuances. At susunod na po dyan yung karamihan sa mga regions sa buwan po siguro ng Hulyo at Agosto, meron na rin pong mga isasagawang mga review at proseso ang ating pong iba-ibang regional tripartite wages and productivity boards po. Tama ba pagkakaintindi ko sa sinabi niyo, Secretary? Mukhang magkakaroon talaga ng wage increase sa NCR. Ay, sa atin po kasing proseso, ang atin pong mekanismo, lagi po tinitignan yung adjustment. Wala po sa mandato ng atin pong wage boards na magbawas o kaya naman ay mag-moratorium lamang. Pero tinitignan din po dahil alam naman natin nung nakaraang pandemya, Ted at DJ Chacha, 2 taon po na walang lumabas na wage order dahil kinonsider po talaga yung malawakan na pinsala po ng pandemya sa ating ekonomiya. Pero noong 2022, 2023 at ngayon nga po magre-review na sa 2024, medyo po talagang dapat na paghandaan ang atin pong mga namumuhunan dahil isasaalang-alang po yung mga factors na magbubunsod kung bakit dapat magkaroon ng determinasyon kung ano man pong klaseng adjustment o anumang halaga ang magiging adjustment po na ipapalabas ng ating mga regional tripartite wages and productivity board. Sec Benny, ito pong pagkukusa ngayon, hindi naman pagkukusa kasi nga may instruction, ano? Pero dito po ay maaring gawin ito ng wage board and then sila po hihingi na lamang ng mga position, papers sa bawat sektor ho na dapat nilang konsultahan. Ganun po ba ito? Kasama po yun sa proseso, Ted. At gusto ko rin sigurong idagdag, hindi pas po sa mga nakalipas na panahon, marami din pong pagsasaalang-alang ang ating mga boards ng without petition o motu proprio. At sa katunayan po, yung nakaraang taon, out of 16 regions po, siyam po doon, wala pong petition at motu proprio po na nagdesisyon ang atin pong mga wage board. Okay, sige. So malinaw po iyan. July 16 nga po yung effectivity last year nito pong pinakahuling minimum wage increase sa Metro Manila. So it follows pagkatapos po nitong prosesong ito by July, August po posible ho itong sinasabi nyo na adjustment? Opo, ang tingin ko po diyan dahil ang
review ay gagawin 60 days prior. Dapat po mapaloob na doon yung mga proseso. At within the said period po, dapat meron na pong determination. Ano man po yung magiging desisyon ng ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board, particularly po dito sa National Capital Region. Okay, sige po. Pagkatapos kaninyo ng NCR, the rest will follow. Opo, mga 10 po yung susunod. Yung iba naman po ay later period dahil alam po natin, for example, to be specific, sa Region 11 po, medyo nahuli sila dahil tinamaan po sila ng sunod-sunod na kalamidad At medyo na-consider po ito ng mga miyembro ng tripartite boards na tulungan nating makabangon sa pinsala itong atin pong mga negosyo at alalayan din natin ang ating mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ibang klase ng ayuda na nanggagaling po sa programa, specifically ng Department of Labor and Employment. Okay, sige po. So sir, may tanong ko ba siya para sa minimum wage? Go ahead. Oo. Yes po. Sec Benny, kaugnay nitong minimum wage po, no, nabawasan naman yung mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Wala po itong kinalaman doon po ba sa baba? Kasi alam natin mababa po ang pasweldo sa mga ito. Lumilipat po ba sila sa ibang industriya? O dahil mababa po yung ani talaga ngayon dahil sa matinding init? Kasama yung factor na nabanggit mo, DJ Chacha, no? Kaya nga po nakatuon din po yung mga intervention ng ating pong pamahalaan sa direktiba po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tignan po kung paano natin matutulungan at medyo mabawasan yung mga problema pinapasan ng ating mga manggagawa sa sektor po ng agrikultura, lalo na po yung ating mga magsasaka. Kaya po meron doon mga assistance po ni pinagkakaloob ang iba-ibang mga departamento. Siyempre nangunguna po dyan ng DA at sumusuporta po ang DOLE sa pamamagitan po ng programa niya, especially po yung ating temporary employment assistance at yung pong ating livelihood assistance pinagkakaloob dito po sa mga napinsalang magsasaka at atin pong mga kababayan na nandun po agriculture, ang kanilang trabaho related po sa agrikultura. Sa katunayan po, nung nakaraang ilang buwan, meron na pong humigit kumulang 35,000 po ng ating mga kababayan na apektado ng pinsala ng El Nino sa iba-ibang mga rehiyon ang napagkalooban po ng financial assistance sa pamamagitan po naman ng cash for work. Pinagtatrabahuhan po, hindi po yun dole out. Okay, sige po. Sir, pahabol ko lang po ito, Sec Benny. Ito hong nabasa namin na meron na pong order para po sa DOLE regional offices na huwag nang mag-issue ng bagong mga work permit sa mga POGO workers? Yes, Ted. Kaugnay kasi yan nung natatandaan mo nung nakaraang last quarter yata ito noong 2022. Medyo pumutok po yung usapin, may kinalaman sa hindi magandang mga aktibidades, illegal activities po ng mga ilang POGO enterprises na kung saan nagbunsod po dito, nagkaroon po ng Senate hearing. At nang sumunod na taon po, naglinis po ang TAGCOR at nagkaroon sila ng tinatawag na rebranding. Wala na pong POGO, ang pinalit po nila dyan ay Internet Gaming License. At nag-transition po. Ang kabilang regulasyon po ay effectively ay May 2 at ayan po ay sinusundan ng DOLE. Pero tumatanggap pa rin po naman ng mga aplikasyon para po sa Alien Employment Permit. May kinalaman na po sa tinatawag na Internet Gaming License na ipinagkaloob po ng PAGCOR. At very close po ang coordination ng DOLE dito po sa PAGCOR dahil gusto po naming matiyak ang mabibigyan lamang po dito pong Alien Employment Permit pagkakataon na makapagtrabaho sa ating bansa. Yung pong mga lehitimo at ang mga dokumento po ay tunay, genuine at hindi po peke. I see. So change of ano lang pala ito ng name of operation from overseas gaming operations, ginawang internet gaming, pero pareho lang po ito. Meron pa rin po mga dayuhan na pupunta sa Pilipinas at magtatrabaho sa mga internet gaming companies na ito. And the same, kumbaga, pareho lang po ito, nagpalit ng pangalan. Hindi lang po nagpalit ng pangalan. Hinigpitan po yung mga requirements ng PAGCOR. Kasama din po yung paghihigpit ng DOLE at tinitiyak po na yung mapagkakalooban yan, talaga pong tunay na karapat-dapat magkakaroon ng privilege na magtrabaho sa ating bansa. At katunayan nga po, tinitignan po rin natin yan dahil meron pong
direktiba ang atin pong PAGCOR na hindi napapayagan yung work from home sa ating pong internet gaming license, kundi dapat po nandoon sila sa actual place of work nang sa ganon ma-closely supervise sila at ma-monitor din po ng DOLE kaugnay po ng kanyang inspection activities. Kung talaga po sila ay tumatalima, sumusunod po doon sa mga regulasyon, may kinalaman po sa operasyon ng internet gaming license na pinagkaloob sa kanila. Opo, so kapag sinabi maghihigpit na ang Labor Department, ano po ito? Anong po mga paghihigpit na ito? Meron ba kayong hihingi na karagdagang clearance from NBI? Paano po? Kasama po yung mga documentary requirements at yun ang pinakauna po dyan, gusto namin pong makuha yung lisensya na pinagkaloob sa kanila ng PAGCOR at ibabalidate po namin yan sa PAGCOR. Bukod pa po dyan, meron na po kami tinatawag na data sharing agreement with the Bureau of Immigration na real time po ang aming komunikasyon. Nang sa ganun matiyak po namin talaga na legal, lehitimo po yung mga aplikante at isasama din po namin nga yung regular monitoring, pag-i-inspection po ng mga places of work. Ito pong internet gaming license firms na kung saan po sana ay matiyak natin na hindi po ito nagdudulot ng pinsala sa ating pong reputasyon sa international community dahil gusto natin talaga kung mag-ooperate dito ang mga kumpanya, pumapaloob po din sila sa mga legal requirements ng ating pong mga departamento na involved po dito sa pagbibigay ng karapatan o privilege na mag-operate po sila sa ating bansa. So paano po yan? Kumbaga, kung ako'y isang internet gaming licensee ng PAGCOR, dapat meron ako sarili kong permit to hire from Labor Department. Ganun po iyon? Sama po yun kasi titignan po yung contract of employment, titignan din po yung may mga requirements po, mga ID, mga clearances. Dahil talaga pong, although alam po natin na Ted at TT Chacha, marami pong magagaling o maabilidad na yung mga lehitimong ID na PPK po nila. Kaya nga po, dapat dagdagan po ng safety features, yung mga ipinagkakaloob sa kanila na permit, pati na rin po yung ID na ginagamit nila sa pagtatrabaho po dito sa Pilipinas. Meron ho bang visiting privileges, if I may call it that, ang Labor Department sa mga hub nila ngayon na nakabukas na o bubuksan pa at may permiso sa DOLE? Ay, ano po yan, mandato po ng DOLE. Dahil kapag titiyak po yan talaga na una, pagtupad sa mga batas na pinaiiral. Pangalawa, pagtitingnan po doon sa proteksyon at kalagayan ng mga manggagawa. Hindi lamang po masiguro yung ating mga sariling mga manggagawa, pati po yung manggagawa sa ibang bansa. Nang sa ganun, makita naman po nila na ang pinatutupad na batas, hindi dapat magkaroon ng mga exemption. Dapat po talaga tignan natin yung operations nila dahil lalo na sa panahon na ito, Ted, na kung saan kinakailangan po talagang tignan natin yung health and safety po ng ating mga manggagawa, irrespective po ng nationality nila, dahil hindi naman po tayo sumisino o tumitingin ng nagbibigay ng discriminatory delivery ng services. Kung titignan, paano ba natin na mapapaayos yung ugnayan ng manggagawa po at namumuhunan? Meron ho bang panuntunan na ang bawat IGL na ito ay meron po number of Filipino workers? Hindi lang ho puro mga dayuhan ang kanilang manggagawa. May ganun ho ba? Ang limitasyon lang dyan natin, ganito, kung meron pong mga trabaho na kayang gawin po ng mga Pilipino, dapat po preference po Pilipino. Minsan yung sinasabi nila, yung language barrier. Marami na rin pong mga Pilipino na mayroon pong kakayahan at mayroong kaalaman sa ibang mga lingwahe. Kaya ito po talagang sinusuri po din ng DOLE kung ito po magbibigay ng alien employment permit. Narito pa rin po, Ted, yung atin pong tinatawag na labor market test. Kung meron pong Pilipino na qualified sa isa pong trabaho na kanilang sinisikap o tinitignan na ipagkakalob sa dayuhan, titignan po rin ang mabuti ng Department of Labor and Employment. Okay, sige po. So salamat sa Sec Benny at kayo po'y agad na pumayag po sa panayam na ito. Importante po ito pati lalo na doon sa usapin po ng dagdag sweldo para po sa mga manggagawa. Mabuhay po, Sec Benny. Thank you very much. Ted at DJ Chacha, maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga po. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you. Si Labor Secretary, yan ang Secretary. Bienvenido, Laguesma. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.